Excited na kayo to know more about our topic this morning. And within 15 minutes we will continue na po. Tayo ay live po rin tayo sa FB page natin sa PDM Ray Marilo for purposes ng record natin, no. And kumusta po, Pastora Garcia Normilita? I'm so good and blessed. Ayun, pinagpala na pala eh. So, thank you for that. Sige, I hope ito pong ating topic ngayon ay makatulong sa inyo. Alam ko maraming excited, lalo na may mga Canada yan, kagaya ni Pastor Yanis. Wala yan dito, nasa Canada yan. Maraming Canada yan. Baka madagdagan pa ng Australia yan, saka Europe, I hope and pray na yung mga blessing na yan ay magamit talaga in Kingdom of God. Good morning po. Si Pastor Antonio po ay isa sa nag-avail sa atin ng tawag dito, Pastor Julito, good morning. Nag-avail sa atin ng ating program. Ito yung church repair, kasi natamaan sila ng Typhoon Odette, and kinukumpleto po nila yung initial requirements as well as yung kanilang what we call that, yung kanilang construction requirements. Once na maayos po yun, ay Pastor Antonio, kumusta po kayo? Wala. Okay. Salamat po sa pagkakataon maka-join kayo dito. Okay. Waiting po tayo mag-start and magandang umaga po. Thank you po for joining, saan kayo, Pastor Antonio? Sa Palawan, di ba? Mayorga po. Leyte din po kayo, Leyte, Meron po tayo dito, taga Antique. Meron din po tayo dito, I think marami pong mag-join because ito po, Pastor, ay proven and tested formula na sistema na ako po ay hindi expert pero practitioner po ng aking ginagawa. So ito po ay makakatulong sa inyo. Alam po yan ninda Pastora Garcia at Pastor Julito, na once na sila yung part po natin sa Happy Bag. Ito yung tinatawag nating evangelism and COVID ayuda. And maybe next time Pastor Julito, Pastor Normilita, I hope nakahanda na yung inyong yung inyong proposal. Kasi once na maganda yan, nako, ipapatawag kayo dito sa office para sa MOU. so paghandaan po nyo yun, ganun po ang ating sistema. Kasi po ay bahagi yan, tinatawag nating partnership in building God's kingdom. And ulitin ko lang po, I hope yung session 1 ay mahalaga po na naintindihan na natin yung moral force, review ko lang po kayo while waiting for others, 10 minutes. Moral force, importante po na meron tayong pamilyang nagsusuporta sa atin. And then the second one is financial force. Yan, kagaya ni Pastor Yanis, merong Canada. Pag-pray natin, may Europe pa. Meron pang Australia at meron pang other country, Kasi po naniniwala ako yung financing the end time harvest of soul ay malapit sa mga masisipag. Nakagaya ng mga pastor na ito. Okay, So yan po ay bahagi. So financial purpose, napakahalaga po yan. And then yung next is protective force. Ibig sabihin, meron kayong denomination o grupo na kasama kayo na nagpo-protekta sa inyong mga doktrina. So important din. Then the last one is word force. So importante po na meron kayong team. Actually po, yan po ang weakness ng ating mga iglesia ngayon. Si pastor ay parang si Superman. Baguhin natin yung tradition na yun. Wala pong mali doon, pero baguhin natin yung tradition natin. We need team. Okay? Yung team po na tutulong talaga sa atin, na bahagi po ng tinatawag nating partnership in building God's kingdom. By the way po, Pastor Yanis, isa lang yung napadala mo sa COVID patient, I think nandito na yung cheque.
Hindi ko alam pa paano ko mapapadala sa iyo. Bilis, no? PDM, meron po kami nabot dalawa pa. Naku, sayang. Dapat kahapon mo inihabol para 4-5 ka agad. Hindi, sige po. Okay lang po yun, no problem. And then, yun po, yung second session natin, we discuss about community. Ano ba yung magagawa natin sa community? Yan, meron kaming tatlong binigay sa inyo. Ito yung i-educate yung community, and i-equip yung community, i-empower yung community. Ano po yung mga program natin sa community? Meron tayong livelihood, may urban farming, at meron tayong tinatawag na job opportunities. Kami po may bakante ngayon dito sa office. Kailangan namin ng dalawang PD. It means yung program na development o tinatawag na program manager, So yun po ang kailangan namin sa isang SD, yung Spiritual Development Coordinator. So kailangan po namin dito sa main office namin yan. At mag-send lang po sa GC. Kung kayo part ng GC, tanong nyo yung aming mga job vacancies, yung job opportunities. And third session, we discuss about the small group. Sa small group, dinidiscuss natin how to plan churches through small group. So napakahalaga po yung tinatawag nating yung vision, mission, at core values, at saka yung mga strategy natin. So 2 minutes po, we will have a prayer habang naghihintay sa kanila. Huwag po kayong mag-alala, recorded naman to kahit sila late kasi may mga sitwasyon. Kinda Pastor Antonio po, bago lang siya. I hope and pray na makakatulong po itong okay lang po ako mag-Tagalog, Pastor Antonio, okay lang. Okay lang po. Okay, meron kasi ako nakakausap na Bisaya siya, pure Bisaya. Kaya ang hirap, sabi ko gamay lang ang knowledge ko sa Bisaya. Kasabot man pero gamay lang, no? I was assigned in Davao City po way back 1997 to 1999. So, kasabot. So, welcome po Pastor Hermenia, no? So, yun po yung natin. Naka-live po tayo, wag po kayong mag-alala kasi for the record na pwede natin ito po, baka makalimot tayo. So, meron tayong babalikan yung ating live. Pero kung gusto po niyo ng mga actual talaga na kailangan niyo ng mga sistema, we can help po. At si Pastor Llanes ata po, Pastor, kumusta na yung non-governmental organization niyo? Pastor Llanes. Okay na po yung medyo yung process na lang. Pero may certificate na kayo, wala pa? Meron na po. Dumating na? SEC? Opo, dumating na po. Meron na po. Okay na po. Yung sistema na lang po. Opo, kailangan namin pag-aralan. Opo. At kailangan po namin yung nyo. Pastor, kailangan mo na bukas na kayo ng bank account. Kailan dumating yung SEC nyo? This January na. January? January po kami makakapag-open ng account. Pero nag-inquire na kayo sa bangko? Apo. Pag-inquire na. Kasi para hindi kayo mahinga ng statement of account or statement of financial statement rather. Opo, kasi baka mahingang kayo kaagad wala pa naman kayong pera. So, agapan nyo. Once na natanggap po yung SEC certificate, kaagad, open na kaagad ng bank account. Kasi po, minimum lang yan, 10,000 po. So, welcome po. Medyo nagre-raise kami ng fund para doon. Opo. Para makapag-open ng account. Kayang-kaya. February po siguro. Mayaman naman si Lord sa inyo Lahat naman po tayo. Hindi lang po sa amin. Sa atin po lahat. Okay. Welcome, Pastor Eman. Ito si Pastor Eman Diaz, maraming na-endorse, by the way po, Pastor Eman, Pastor Antonio, ay yung mga pinadala po niyo kung papadalhan niyo ako ng initial requirements, mamaya po 1:30. Ipipresent ko po 'yan sa aming executive director. So, kinda Pastora Normilita, kung kayo po yung paplano ng church repair, kasama po 'yan sa proposal niyo. Hindi po pwedeng hindi,
Kasama po yan kung may ipapaayos kayo or meron kayong building na kasama po yan sa proposal. Welcome po kay Pastor Joe. Yun, so kay Antipolo, si Pastor Olaisis po. Welcome po. So, sige po, ako po yung naniniwala na 2 or 3 gathered in the Lord's name. So, good morning po. Hindi po ako maka sa mga GC natin, yung message natin. Pero ulitin ko po, ay bahagi po yun ng tinatawag nating tawag dito, yun. Screenshot natin kung sino yung maagap. Okay, tayo po yung manalangin po. Tayo po yung manalangin. Lord, we thank you so much for a great opportunity to come to your presence right now. And we pray, Father God, as we come to your in our last session ng church planting, we pray, Father God, na give us wisdom, give us knowledge to understand your will, at ikaw po ang patuloy na kumilos sa amin, Panginoon. Lord, thank you sa mga kapatiran namin from Mayorga Leyte at sa mga nasa Palawan, Father God, nasa Bohol, na nagkaroon ng typhoon audit sa kanila, the typhoon struck their area, Father God. I pray the comfort, I pray for the provision, Lord, yung aming partnership, rebuilding their churches or repairing their churches. I pray that they will be able, Lord, to prepare the initial requirements as well as, Father God, the construction requirements, Father God. Lord, thank you for our sponsor and donors na talagang handang tumulong. And we pray, Father God, na within this month, Panginoon, makagawa na kami ng action para mapadala po yung tulong sa kanila. Lord, as I deliver thy message, Panginoon, sa aming how to raise fund, we pray, Father God, na ikaw po ang magbigay ng wisdom sa akin, kalakasan sa aking Panginoon. Lord, I pray na magamit po ito for your glory and honor. Lord, thank you so much, Father God. We commit everything, especially yung mga papasok pa sa linya, Father God, sa link namin. In this we pray. Amen and amen. 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 Yun, po? Yes. So yung mga hahabol, no worries po sila, no? Pastor Bing Oliva, no? Thank you for joining. Naniniwala ako na ito'y magiging si Pastor Antonio Fernandez. Thank you po rin, Opo. So no worries po si Pastor Dan Villanueva. Pastor, nag-feedback na sa akin yung pinadala mo. Sabi ko, join na lang dito para kahit papaano ay makatulong man lang yung ating program. Ngayon po, gusto kong magbahagi sa inyo. Ulitin ko po, yung session 1 ay tumatalakay sa moral, sa financial, at saka sa protective and workforce. I hope and pray na kumpleto na po kayo niyan, baka kasi matapos natin tong how to raise fund, bigla niyong tanongin, Pastor, kanina ko ipapadala? Ay diniscuss na po natin yan doon sa financial force. So, ngayon, yung pangalawa pong session natin, tinalakay natin yung target nating community. So, pag sinabing target community, meron po tayong tinatawag na aabutin doon. Sa anong paraan? Sa education, sa equipping, and empowering. Okay? So, mahalaga po na naunawa natin yung session 2. And session 3, tinalakay natin yung mga tactic doon, team, mga strategy na tinalakay natin doon. It means meron na kayong vision, meron na kayong mission, meron na kayong core values, meron na kayong strategy. Ulitin ko po, kahit may vision tayo, kahit may mission tayo, may core values tayo, kung wala tayong strategy para abutin yung community, mahirapan po tayo. And then, yung tips po natin binigay doon, once na kayo ay nakapag-MOU, once na kayo nakapag-submit ng what we call that, yung tinatawag na project proposal, at napatawag po kayo ng office, kinausap ninyo yung aming program director, ano pong mangyayari? Yung benefit ng Tanglaw Taxcare Foundation ay posibleng ma-avail nyo. Okay? Posibleng ma-avail po nyo yun. Mahalaga po dun sa tinatawag nating
ay paki-off na lang po iba. Ano, narinig ko yung yung aso eh. Baka ma-fundraising natin yung how to raise dog breeding. Okay. So naunawan po niyo, no? Doon lahat ng benefit once na kayo po nakipag-partner. Wala po itong string attached. Ang lang natin, partnership in building God's kingdom, and then yung community yung iaabot nyo. Mahalaga po ito. Ngayon, kung kailangan po nyo ng other trainings, no worries po. Kasi once na kayo po yung naka-sign o naka-moyo na, as we discuss session 2, kayo po ay merong mga tinatawag na i-endorse namin kayo doon sa community. For example, mabibigyan po namin kayo ng tinatawag naming certificate from PCNC, DSWD, at mga other authorities na kayo pwede doon mag-program. For example, kayo po ay may planong magkaroon ng tinatawag na alternative learning system, for example. So, ang foundation ay magkukuha po ng permit sa DepEd at isi-certify nila kami. Tapos kayo po naman, i-empower namin na allow kayo magbuo ng tinatawag nating learning center sa inyong area at para kayo po ay matulungang abutin ng community. In other words, ito po yung mga tinatawag nating local authorities at na document na nasa amin at bibigyan namin kayo ng kopya para i-endorse kayo sa tinatawag yung church planting. In other words, makikilala bigyan ko kayo halimbawa. Nung ito pong i-present ko sa inyo, nangyari po ito way back 2014-2015 in San Pedro, Laguna. Itong isi-share ko sa inyo. Pero bago ko po ginawa yan, in-inform ko po ang barangay, in-inform ko po ang DSWD San Pedro, Laguna, at in-inform ko po yung community na may church planting ako sa area. So in other words, meron local authorities po na nakakaalam kung sino ako at kung ano yung gagawin ko sa community. In other words, meron po tayong courtesy call sa community ating aabutin, no? So, pa-silent lang po yung iba, medyo paki-mute po, no? And next na gusto ko pong i-ano sa inyo is this. Start na po tayo. Ready na po ba? Okay, pataas na lang po ng kamay. Okay. Ready na po. Okay. Paki-mute naman po sa inyo dyan. Yun, isi-share ko na po. Wala na po tayong makikita ngayon. Isi-share ko na sa inyo yung ating sistema. Okay. So, pa-silent mode po muna yung inyong mga and then after that, meron tayong tinatawag na yun. Okay po. Pa-silent mode po para walang So, yun. Para wala pong feedback. Yun. Ito po yung sample ko, para makita nyo. Yun, naghang na. Yun na yung problema. So, what happened? Yun. So, una po ay yun, tingnan po natin kung may ballpen po kayo at higit sa lahat, meron kayong i-jot down nyo. Yun, nakikita po naman nyo sa ating Okay. Yan po ay nangyari nung kanina ko ba? Wag na po kayong mag-inquire sa akin kasi Okay, yan po yung proposal for church planting in San Pedro City, Laguna. Okay, iyan po yung sinabi ko sa target ko po, Ito po ito totoong nangyari, Ipinadala ko po mismo yan diyan sa director. Baka kilala po niyo yan, sa Palawan area, kilala po yan. Okay? So, to our partners in building God's kingdom, I pray that your partnership with us in the faith may be effective in defending your understanding of every good things we share for the sake of Christ. Alisin ko lang po itong virus na ito nakaharang, okay? So makita po natin dito, activate, meron pang ayaw wala. Okay, ang target nyo for example po ay isang Christian organization. Sa profiling po, mahalaga makita yung kanila. Okay? Next. Yan,
Yung table of content po naman dapat ano. Okay, overview ng inyong sasubmit na project proposal. Pastor personal profile or church planter. So, importante po yan. Meron kayong personal data, family picture, ministry and work experience, other ministry and work related information, topic and corporate and ministry trainings, educational attainment, values and characteristics, and character references. And then the last one is personal testimony. So mahalaga po kayo mismo magpapakilala. Natutuwa ako sa iba po, ano? May nag-PM sa akin, Pastor, pwede po ba kaming makahingi ng Bible? Hindi ko po siya kilala. At hindi ko siya matutulungan kasi unang-una hindi ko siya kilala. Maganda po ang motibo niya, pero ang problema hindi ko siya kilala. So yun po, no? And then second one is church planting proposal. Proposed church theme. Statement of faith. Mission and vision statement and core values. So mahalaga po na kayo po as a Christian ay mahalaga po na meron kayong tinatawag na proposal. And then background information of target area. Kumusta po yung lugar na tatayuan nyo? Kumusta po yung economy? Kumusta po ang education ng lugar na yon? And reason why your place is strategic. And how do we reach that place na aabutin nyo? So, importante po yan, no? The second one is church planting team. Dapat po may church planting team kayo. Wag lang po kayong mag-asawa bilang pastor. Dapat po when you plant a church, team po kayo. Recording in progress. Okay. So, mahalaga po na tayo mismo merong idea dyan. And then, ministry framework. Dapat meron kayong ministry framework para maabot nyo yung target nyo na ministry. Okay? And ano po yung goal nyo for 2022? Ulitin ko po, ang context nito ay ginamit ko ito noong 2014 hanggang 2016. And then, ano po yung ministry framework activities? Medyo may sumasali. Ano po? Kami po ay babalik sa tinatawag nating roadmap. Kaya po may roadmap kami. For example, Engage, Happy Bag, Ayuda, Livelihood, Scholarship Grant, Training. So, importante po na mahalaga yun, ma-evangelize natin, ma-engage natin. Then, through Happy Bag o through Ayuda, na-evangelize natin, na-pag-pray natin. And then, after may pag-pray, yung tinatawag nating edify. By the way po, whether you like it or not, meron tayong kapatid sa Antique, si Pastora, Flo, ay interesado siya dun sa SD materials. So nagpadala tayo ng 50 pieces. Kasi interesado na sa ma-evangelize yung tao, and then ma-edify. And then after that, equip. And then enlarge. Ito po yung old pattern o old system. Mahalaga po. By the way po, maraming churches po ngayon ay tanggap ng Engage. Pero pagdating sa evangelism, ilan ang naligtas? For example, bigyan kayo ng halimbawa. Engage, 10 family. Yun po ng tanong na abot nyo. Ilan po ang na-evangelize yan? Sabihin na natin, 3 family. Ilan po ang gustong mag-Bible study? Edify. And then after ma-edify, yan po yung tinatawag na equip. Tuturuan na siya how to share the gospel, everything. And then enlarge. Ito po yung tinatawag namin empower. Then papasok po yung tinatawag nating yan po yung summary pa lang. Okay? Yun. Tapos po, meron po kayong calendar of ministry and activities. And then summary, target by the end of 2022. Alam po niyo yung mangyayari sa ministry. For example, kayo po ay gusto nyong umpisahan ang church planting ng feeding program. Ang foundation po ay pwedeng magbigay sa inyo ng financial support
Pero we need project proposal. Then, 2022 and 2023, may budget po ba kayo and projected expenses? Mahirap po, sabi ko nga sa inyo, sa Luke chapter 14 verse 28 rather, Jesus said, calculate the cost and run toward your goal. Ibig sabihin, magkano ang budget mo at projected expenses mo sa church planting? A year or 2 years. And then summary of your budget. So ulitin ko po sana naintindihan po niyo yung tinatawag nating table of content. Natuwa ako sa ating kapatid kahapon, ang ating welcome ko na dito si SD John. Binigyan ako ng ganitong pattern. Ang sabi niya, nasan yung laman? Ayan, ito na yon. Asa na yung content? Para makita po natin, Kasi po mahalaga naman, kahit makuha po natin tong idea ito, kung wala naman tayong content, medyo maliligaw tayo. Okay, overview po. Siyempre, magpapabigay kayo ng overview. In this project proposal, I started to cite my personal profile, including my profile, my personal data, family, feature, curriculum, beta, work, ministry experience, and personal testimony of my calling. Ulitin ko po, dapat tinawag po kayo, Tinawag kayo mag-church planting. Okay, I presented the proposed church name, statement of faith, mission, vision, and core values. I also presented the data about the target place in which church planting will occur. I provide the demographic of target barangay, economic, background, and educational facilities available in the area. I also presented the data about, I gave my rationale why it is strategic to plant a church and in your place. And ways on how to reach people in this city o yung target nyo. I noted the ministry framework of the church, goal for 2022 to 2023 programs, activities, budget, and projected expenses. In my closing, I mentioned some important matters that are very much needed in the church planting works and the assurance of my accountability as your partner in the ministry. I am very excited about this word and I anticipate God's word hand moving mightily upon us. God bless you, my dear supporters. Yan po yung sample Okay, yan po yung church planters profile. By the way, bata pa po ako dyan. 28 lang ako dyan. Yung lahat ng number po dyan, wala na. So, yan po, pangalan, address, mobile number, telephone, kung meron kayo, at email address. Birthday, birthplace, nationality, complexion, mata, blood type, ako po ay negative AB. Okay, PhilHealth, SS number, then license number, ordained ministry license, yan. Tapos yung aking anak, aking asawa, birthday niya, para regaluhan po na sponsor, ay joke lang. Yan. Yan po yung family ko nung aking simulan yung church planting sa Laguna. Okay. Ano po? Ministry work and experiences. Yan. By the way po, next time na lang po kayo magtanong pagkatapos ng ministry work, pakisulat po ninyo, Kung kayo po ay church planter talaga, dapat meron po kayong certification from your denomination. Kung wala po naman, someone who will endorse you. So, church planter trainer po, CPI po tayo, Bible League Philippines, 2013. Yan. So, tayo po ay Certified Trainer or Church Planting Institute. Nagpa-facilitate po tayo. And training for trainers ang T40. So, makita po natin yan na mahalaga po. Huwag po kayong maglalagay ng tinatawag na ministry na wala kayong certificate. Okay, huwag po nyo ilalagay yan, baka kasi, for example, nilagay nyo dyan, napakataas ng iyong theology, pero pag nung tinanong ka nasan yung certificate nyo, ay wala pala. So, wag po kayong maglalagay ng credential nang wala kayong valid certificate. Apo? So, importante po yan kasi para hindi natin
Okay, Spiritual Development Coordinator po ako. Way back 2009, iyan po yung aking trabaho sa Motor Trade Life and Livelihood Assistance Foundation. So, tayo po ay naging instructional manager, no? Noong April 28 pa. Kasi po, under po tayo ng DepEd. So, nilagay ko rin po yung certificate ko kasi ako po ay DepEd Instructional Manager. Certified po ako ng DepEd. So, yun po yung ano. And next, ako po ay dating pastor ng Kawayan City Alliance Church sa Isabela Province. Ayan. Ano po yung aking trabaho? At ako po ay dating associate pastor ng Mutual Home Gospel Christian Church sa Muntinlupa for 5 years. At na-assign din po tayo sa Patnanuan Island, Bunawan, Davao City, Cabanatuan City, Nueva Ecija, and Isabela Province. Ano po? Yan po yung aking background. Other ministry work related information, yan. Number 1, tayo po ay been involved sa mga ministry ng CCF. At tayo din po ay nagtuturo ng financial. So, yun po yung mga tinatawag nating other ministry. Then, tayo po meron tayong tinatawag na topic handle in corporate and ministry training as follows. Ayan. Yan po ay nai-apply natin. Letter D, yung headed to the top, ay talagang gamit na gamit ko po yan. Bakit po? Nagamit po natin yan sa Developing Bank of the Philippines, dyan po sa Makati. At nagamit din po natin yan sa mga local churches, lalo na sa area ng Cavite. At may 3 bishop po dyan ang nakatutuwa ko na imbitahan tayo. At meron din malaking kumpanya sa sa Kalamba ay nagamit natin yung headed to the top. Ito po yung career orientation kasi po. Makakatulong to. So ito po yung educational attainment. Ako po ay GLC level 4 ng CCF. We have a certificate. So napakahalaga po na meron kayo na certificate talaga niyan. Okay? Tayo po ay nagtapos ng Bachelor of Theology. At sa biyaya ng Panginoon, we have awards tayo dyan. So, yan po yung ating when I was in high school, praise God din po, meron din tayong award na natanggap nung panahon tayo nag-aaral. So, makita po natin dyan yung tinatawag nating profiling. Ano po yung values ko? Yung characteristic. So, ayan po, kasama po yan. And character references. Dahil po, ulitin ko, sa character references po, dahil pastor po o Christian organization, ayan pa si Pastor Bong Fernandez, nabanggit kita dito Jesus First Christian Ministry, Pastor Bong Fernandez. Si Bishop Federico Villanueva po, yan po yung nag-ordain sa akin, ay alam natin, pumanaw na. Tama po ba? Once na kayo po mag-a-apply ng magre-raise ng fund sa Christian organization, it should be kilala po sa circulation ng mga Christian yung gagamitin yung character references. For example, pag military po yung lalapitan nyo, dapat general ang inyong gagamitin. Meron po akong sample niyan pero hindi ko na ihanda. Nung ako'y humingi ng tulong sa isang 1-star general dyan sa Caloocan, ang ginamit ko po ay isang general din na taga Muntinlupa at meron din kernel na ginamit ko po. At nung sumulat ako sa isang general diyan sa Caloocan ay natulungan tayo kasi yung character references na ginamit ko ay kilala nila at natawagan nila. So importante po, kapag company, kailangan managerial position po ang ilalagay nyo na kilala. For example, sumulat po kayo sa Greenwich. Isa po yan sa naging sponsor namin. Kailangan po, merong manager naman sa Jollibee na kilala ng Greenwich. So, when you say raising fund, dapat po sa character references, kung kayo po susulat sa Greenwich Company, ang ilalagay yung character references, yung isang manager na nagtatrabaho sa Jollibee o nagtatrabaho sa McDonald's. Yun po yung paraan ng character references. Wag po pastor kasi hindi naman kilala po yan ng ng corporate company. So ganun po. Halimbawa, may plano kayo sa
Alaskang mag-raise ng pan sa Alaska. Allow me to use example na yan. Ay siyempre, dapat managerial position na din po naman yung lalapitan. Ayan. Kailangan din po natin ng personal testimony paano tayo naligtas. Hindi ko na po babanggitin, masyadong mahaba. Baka, ayan. Tayo po ay nakakilala sa Lord April 28, 1978. So, ayan po ha. Dapat meron kayong personal testimony that will touch the sponsor, sa donor. Okay? So, yan na po. So, tapos na tayo sa level number, pastor's profiling. Importante po yung detail na yan, no? And then, ito na po yung project proposal church planting in San Pedro, Laguna. Or ilalagay nyo sa inyong lugar. Bakit ko po sinabing propose? Christ Community Fellowship, San Pedro, Laguna. Bakit po may Laguna? Nung i-apply ko sa SEC, hindi po siya in-honor. Kailangan ko daw lagyan ng San Pedro, Laguna. So, importante po na makita natin yung katotohanan na mayroon ng kagaya tayo. Yan. So, siyempre, number 1 po sa proposal is statement of faith. Okay? Yan po. Yan. So, baptism, yan. Hindi ko na po isa-isahin yan. Lahat po tayo may statement of faith. Yan. Then, ano yung mission ko? Yan. Yan. For example, ang mission ko, a purpose-driven church planted in the city of San Pedro. Masyadong mahaba, no? Composed, committed people who meet a disciples program, loving and serving the Lord and His people, influencing individual families, communities, and nation for the glory of God. Saan ko po kinuha yung idea ng mission? Sa Book of Acts, no? Yung tinatawag na the power of the Holy Spirit be upon you, no? Abutin mo ang Jerusalem mo, Judea, Samaria, and the world. And mission to worship God and committed disciples of Jesus who will make committed disciples. Kopya, no? And core values. So, kayo na po mag-isip kung ano yung core values na ilalagay niyo, no? And then, what are submitted, what is committed disciples? Siyempre, dahil kayo po may core values, explain niyo yung salitang core values. What is core values is all about. So, makita po niyan. Then, ito na. Background information. For example, ilalagay nyo, I am Ray Parier Olivera, the one supervising the whole world of church planting with purpose church name Christ Community Fellowship in San Pedro, Laguna. The local caretaker in the area that will assist me is supervising. This is my spouse, Marilu Abinida Olivera. The proposed project is to have a church planting under the 700 Club Asia Referrals, ALS, and micro program. I would like to relate the rationale of the proposed project. Okay, ito po yung introduction. Nung mag-church planting po ako, marami po akong 700 Club Asia referral. Marami din po akong ALS. Marami rin po akong micro na pwedeng contact doon. In other words, kung magsasubmit po kayo ng proposal sa office at gusto nyong lagyan ng feeding, livelihood, ay dapat po naka-indicated siya. So, naka-indicated po siya. So, what is the area? The location of the project is in Southern High 2 UBL San Pedro, Laguna. The area is a relocation place for squatters coming from the different section of Laguna. About 12 years ago, the National Housing Authority negotiate with a rich family and it was able to convince the member of the family to sell the property at a very reasonable price. In turn, the NHA developed and subdivided the area and disposed it to about 1,000 families. Yan po ay nung 2000. Iba na po ang 2022 ha. Okay. The same ulitin ko. The same procedure was done to the 4 adjacent villages. Presently, 1 local church exists. Na-survey ko po yan. Mayroon talagang isang simbahan na nag-exist doon. Here, with 30 members pa lamang. Due to the growing population of these villages, the Lord impressed us to plant a church here in our place. Ayan po.
Kita nyo? Wow! So, yung aming napakaliit na bahay, yan yung aabutin mo. As of na po, 2022, only 3 churches po ng Christian ang meron dyan. Ang laman po ng simbahan nila is only 30 to 50 members. In other words, dapat po talaga meron tayong sistema na gagawin when subdivision ang target nyo, when community ang target nyo, when city ang target nyo, dapat po kumpleto kayo sa makinarya. Mahirap po pag wala kang paraan para abutin. So, letter B. Indigenous family, both materially and spiritually. May survey po tayo. When we started pioneering work in this area, we sensed that 98% of the families are still unreached for Christ. So, we conducted a BBS for children one summer. So, yun yung sinabi ko sa inyo. Pwedeng BBS, pwedeng feeding program. We were able to teach 100 children during the graduation. The parents of the children came and attended the program, showing interest in what we did for the children. They were insinuating that we start a kindergarten school for their kids so that they don't have to go to the town proper for the schooling of their children. By the way, totoo po yan. Ang aking asawa po ay DepEd Certified Instructional Manager. Ay ang nangyari po sa kanya ay nagtuturo po siya how to read, how to write. Under ALS po yan. Tapos meron po kaming session Monday to Saturday. Umaga, tanghali, gabi. Okay? So makita po natin yung program. And as we follow up these families in their homes, we discovered that many of these children were born out of wedlock, or we called it live-in. Marital relations is very common, and one of the 1,000 families, just in the single village, 70% of them are not legally married. But the interesting part of the follow-up word and their openness of the Word of God. So we have now established home Bible study group. We do regular home visitation and personal evangelism almost every night. We are now starting to have a nucleus believers that gather every Sunday afternoon for their fellowship. We have designated Sister Blanc, a mature Christian, as the resident caretaker of that area. Okay, the necessity of church planting. As we continue to know the people and the place more and more, we discover that one of their basic needs is peace from God. They are reliant of vices to find secular peace. Since the people are in dire need of the temporal peace given by their vices, we plan and pray in order to address this basic problem. We realize that they are not only in dire need of earthly peace, but more important, the spiritual peace. We are also convinced that if we were able to provide peace through our living testimony, we would also desire to receive the spiritual peace from the Word of God. Yan. Rational po. It is very strategic to plant a church in the city because the following reason. Booming economic condition ang San Pedro. Kaya Pastor Yanis, ready ka. Ikaw ang dyan. Is a first-class city in the province of Laguna, Philippines. It is named after its patron saint, Saint Peter. According to the 2010 census, it has population of 294,000 inhabitants, despite being the third smallest entire province with a total land surface area only 24.05 kilometers. San Pedro has the highest population density in the province. Aside from being primarily sub-urban community, San Pedro also hosts a large number of factories. Among them include PDM, Alaska Milk Corporation, and General Milling Corporation. San Pedro is the Laguna gateway to Manila, sharing its boundary with Muntinlupa City, Metro Manila, southernmost city. This position makes San Pedro
a popular suburban residential community where many residents commute daily for work to Manila, Metro Manila. Support groups from the local government and non-governmental organizations are striving to incorporate San Pedro into Metro Manila by the year 2015 rather. Ethnicity and religious demographics. Almost everyone in San Pedro Laguna is Filipino. Yan, may study tayo yan. Of various ethnic origin, even so the language generally spoken in the household are Tagalog. 96%. Wow, baka ngayon lang nalaman nyo 96.47 is Tagalog, Bicol 0.0%, Bisaya 0.30%, Ilonggo 0.40%, and Ilocano 0.60%. About 90% in the residents belong to Roman Catholic, and the remaining 9% are distributed among religious denominations like Iglesia ni Cristo, Evangelical, Protestant, Jehovah's Witnesses, Aglipayan, and others, 1.7%. San Pedro is politically subdivided into 20 barangay. Makita natin, ano po? Bagong Silang, Calindola, yan po yung mga. Ang motto po nila, nickname, Sampaguita, Capital of the Philippines. Motto, sipag at pananampalataya sa Diyos tungo sa kaunlaran ng San Pedro. In English, hard work and faith in God towards San Pedro progress. Ayan. Ano po ang population? Medyo late ako, no? Population census of San Pedro, 1990 to 2010, 1.46%. Ngayon po ay 2022 na. I believe, malaki na po ang naidagdag sa kanila. Almost possible. 14 to 15% ang nadagdag na sa population. So, University of School are strategic for ministry. They have 38 institutions of education. Number 4, strategic location. San Pedro, Laguna is at the heart of Metro Manila and Laguna. Once we plant a church in San Pedro, this will become a hub and training center for us to send missionaries and pastors to other towns and provinces. Tanong, how do we reach San Pedro, Laguna? In partnership with Tanglaw ng Buhay Micro Program, MLALAP Arts Education Program, Youth and Campus Ministry, Government Ministry Opportunities, Workplace Ministry Program, the 700 Club Asia, and Need Meeting Seminars and Committee. Yan po yung team. Kita natin, ano? So, yan po, ano? Yan yung sample na ginawa ko na church planting team. Actually, kulang po yan, no? Na delete ata. So, ano po yung ministry framework na ginamit natin? Ayan na. Ang ministry framework po, engage, connecting with people and some friends, bridging event. Kung panahon po natin ngayon, happy bag, ayuda, feeding, livelihood, okay, scholarship grant, at marami pa pong iba. So, evangelize, surrender life to Jesus Christ as their personal Lord, and join discipleship. As of now po, ang aming edification ngayon ay Zoom, o Facebook, o Messenger. So, yan po. Equip, start your own discipleship and accountability group. Yung empower o enlarge, member of your own discipleship group also start their own group. So, ngayon po, ang target, by December 31, 2022, parang ganun po, no? A fully functioning church Sunday service that take place with at least 120 attendees, 60 church members, 12 small group who needs for discipleship. Iyan po yung plan for 25-26. Kasi nag-start po ako ng 2015 to 26-16. Mula May hanggang December, ngayon po tatalakayin natin, 2020 tayo, 22. Mula February hanggang December,
ang evangelism, ang engage. Mapalad po kayo once na kayo ay napatawag sa office at nagkaroon ng MOU. 100% na po yung tinatawag nating happy bag. 10 families every 2 months. Ibig sabihin, nag-submit kayo ng January ng pangalan ng 10 pamilya na abutin. February po makukuha na nyo yung funding. March magre-report kayo. April ay magsasubmit uli kayo, tatanggap uli kayo ng happy bag hanggang maabot po yung tinatawag na November, and you have 50 families na engage sa happy bag at possibly meron kayong na-evangelize. And then after that, may edify. So ito po ang ministry framework activities. Okay, engage. Paano mag-engage? Survey the target area, meet people through Tanglaw ng Buhay, Spiritual Development Ministry, visit TNB Fellowship, San Pedro, volunteer as gospel speaker, plan to facilitate leaders coordinator meeting in the area, and schedule of regular morning prayer gathering in San Pedro area. Engage. Ngayon po, pwede nyo ilagay happy bag ang engage or ayuda o livelihood o feeding program. Evangelize. Okay? Paano natin sila evangelize? Sorry, ito po ay 2015. Pero gusto ko sana i-revise. Wala pa akong time as of now po. So, evangelize. Ay, sorry. Wala na. And then, ito po yung tinatawag nating, ayan na, balik lang po tayo, sorry, kasi naka-soap. Naka-word pala, not soap. Ayan. Okay. Ayan na. So, ayan po, edify, equip. Ano mo mga topic po doon, ano? In Bloods, how to mentor other leadership. Ayan, makita po natin. Mission class program. Ayan po yung calendar ministry of activities. Yan. May date. Ilan po ang target na tao? Anong kailangan materials? Ang target na mabuo na grupo. Yan. Meron na po. Ayan, makita natin yan. 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 December. Yan. Meron ang tinatawag na. Yan. Sige po, mamaya ko yan. No? So, target by the end of December 2016. Evangelize, edify, small group, church members, target worship attendees. Yan po yung tinatawag natin project proposal. Tanong, nangyari po ba? Yan, mamaya po yun, titingnan natin. Yan po yung tinatawag na projected expenses. Yan. Naalala ko po, mayroong youth encounter, ang kailangan 29,000, ibigay small, yan po, may propose ka na. Yan. May budget po kagad, ano? Yan, makita po natin yan. Hanggang December. Bigat, no? Okay. Naalala ko po, nag-alagay ako ng youth camp, summary budget, 29,000. Praise God, just done. And then, adult encounter, praise God, just done. Ibig sabihin, may budget na pumasok. Yan. Ang total projected expenses mo ay ganito, 100 plus 1,000 in a year. In other words, gusto ko pong iwan sa inyo na meron kang projected expenses na posibleng mangyari sa loob ng 1 taon. Ulitin ko po, projected po yan, hindi po yan pa actual. Ngayon, other helpful tools, instrument needed in church planting. LCD projected, praise God, we have this last, yan. Meron na rin po PowerPoint presenter, may laptop na rin po. In other words, ito po yung tinatawag mong nire-raise mong fund sa ministry ay more for evangelism and edify purposes, yung amount na yan. But, pwede ka po maglagay ng fund for building construction. Table, meron na rin po tayo niyan. Ito po yung sulat ko. Yan. There blank, true blank. Yan. We surrender my life. Yan. So, makikita po natin yan, ha? And then, I want to extend to you this opportunity. Yan, nakita po natin. And then, you may want to prayerfully consider an amount listed below to invest this kingdom project. Yan. Siyempre, kompleto po yan. Yan. So, yan na po. Yan. Yan. Then,
Yung bank account po yan ay hindi na totoo kasi nakalagay na po dyan ay non-governmental organization yung bank account namin. So, yun po yung sample. Ulitin ko po, isang tao lang po itong, isang denomination lang po itong sulatan ko. Hindi po yan na ibigay ko sa iba. Mas pinaganda ko po dun sa iba. Ito na po. To all our partner building God's Kingdom, Pastor Blanc. Yan. As church planter in San Pedro, we praise God. Ito na yung yung recent. Ibig sabihin, we praise God for what He has done, have been doing the midst. We always rely on the Lord that we will be with us and His people to be part of ministry that God entrusted. We still doing Bible study to us. We have 8 learners under our care. We are doing Bible study to our micro, and we have 15 parents. We also have young teens playing at church every Sunday afternoon near in our house. Lahat po yan may picture ako, hindi ko lang ilalagay ngayon dito. We supported 3 small churches. Yan. Financially, with tithes and rooftop, may nagawa po natin yan, no? Yan. Yan. So meron po tayong I endorse 19 parents doon sa isang simbahan kay Pastor Roldan. Yan. So yan po, recorded. Yan, may baptism, Yan. So, ito po yung mga reason na sinasabi. Ito po yung sitwasyon ko noong nag-umpisa ako. Okay? Yan po yung aming sala. Nilagyan ko lang ng maliit na table. Then, you know what is this? The above board with arrow is our improvised blackboard. So, makita natin yan. Parang whiteboard. Yan yung Manila paper. Pero praise God, dahil may nakakita na kami ay nagmi-ministry, may nag-donate po ng LCD projector. Okay? Pre-believer po nag-donate niyan, Yan. And then, yan po yung aming ministry. Yan. Every day. Yan. Ngayon, ano po yung update namin? Yan. Ano po yung mga newsletter namin? Ano nangyayari sa amin monthly? Yan. May newsletter po kami. Ano nangyayari? Yan. For example, ito. First Community Outreach. Inimbitahan ko po yung 50 families. Yan po yung aming beloved former barangay captain. Kasi hindi na po siya kapitan ngayon. So, naimbitahan natin sila. Ang topic ko po doon, Father's Love. Yan. Mayroon akong regular submission ng report. And July update, yan. Yan. Meron kaming tinatawag na fellowship. Yan po yung mga estudyante namin. Yan. Yun. Ngayon, i-stop ko na po yung sharing. Gusto ko po mag-entertain ng sagot. Ng tanong. Yun, balik po tayo. Yun. Okay, magandang araw po. Nakuha po ba nyo? Mabilis, no? Dinig na pa yung digha ni Pastor. Pakipunod po tayong mga kasama. Okay. Okay, ito po yung aking challenge sa inyo. Lalo na doon sa ating mga nasalanta po sa parting Visayas at saka Palawan. You can use the pattern at kung gustong-gusto po niyo yung pattern, please direct message to me. Ipapadala ko po mismo yung soft copy kung paano ako nag-present. I-edit na lang po ninyo. Siyempre, alisin ko naman yung profiling ko doon. Yung lisensya ko, baka makakopya. Joke lang. Okay. Alisin ko po lahat yun at ibibigay ko po sa inyo yung pattern, soft copy, direkta sa inyong messenger para makatulong po sa inyong ministry. Ito po ang challenge ko ngayon. Ito po ang ang opportunities natin. Ang ating foundation po, ang Tanglaw Touchcare Foundation, sa panguna ng ating Executive Director, Pastor Desmond Chan, and Program Director, Sir Richard Tejada, are looking, partners sa 60 communities na magsasubmit ng project proposal na gagawin niya sa community o tatayuan niya ng church planting sa community. Okay, ulitin ko po. Baka magtanong kayo, paano po yung Tarlac? Paano po yung Bagyo? Okay, mag-submit lang po kayo at pag nakita natin na may will si God o kalooban ni God, ay wala po namang imposible. Tayo po sanay na sanay
Meron tayong Jerusalem na church planting, pupunta tayo sa outer of the world. Instead na Jerusalem o Judea o Samaria, ay napunta ka agad tayo sa ibang bansa. Kasi nga po, meron tayong tinatawag na mission-minded. Ano? Yun ang ano natin. Kasi bahagi po yan, being a pastor. Ako po ay may mga outreach din sa ibang lugar. Pero one thing na gusto ko po yan sa inyo, kayo po ay iniimbitahan doon sa aming target na 60 communities na lalagyan natin ng education, i-equip natin ng community, and i-empower ang community. Yun po yung session 2 na diniscuss ko. Parang ang lungkot nyo. Okay. Yan, si Pastor Bigtas pala ito. Ang tuwan-tuwa ako nung unbox to ng laptop eh. Okay, ganito po. Kami po ay naghahanap, parang taas lang po ng kamay at kayo po may tanong. Kami po ay naghahanap ng 60. Okay, 60 communities na ay bali ano lang po pala, 50 kasi nagpa-reserve na si Pastor Jackie. Jackie Evangelista nagpa-reserve na. Awa ko lang meron po si Pastor Yanis nagpa-reserve. So, ito po ay paunahan ha. Ganito. Okay, mamaya po sandali. Last na lang ako. Sino? Sa ano po, January 17 hanggang 28, yan po yung tanggapan ng inyong proposal. So, ngayon po, kung kayo po ay willing, meron po tayong time, 12 pa lang ngayon. So, magsasubmit po kayo ng 17. Okay? Pagdating po ng 17 yan hanggang 28, tanggapan po yan ng aming tinatawag na proposal. At kapag kayo po'y napili doon sa community aabutin ninyo, okay, balikan ko lang po yung review natin. Meron po kayong 50 families na aabutin kaagad with 50 Bibles, with 50 materials. Can you imagine yun, ano? In 1 year. Paano kung naglagay pa kayo ng program ng feeding? Meron po tayong 110,000 pesos na budget for 5 to 6 months na 90 days feeding program. Kung yun ang priority mo ay church planting through feeding children. Okay? At kung priority mo ay livelihood, yan po ay pwedeng makatulong sa inyo. May mga livelihood na po tayo sa lugar na yan. So, kung kayo po interesado, we need, yung tinatawag nating proposal. 60 o 50 na lang kasi may naka-receive na. Okay, baka umabot na po. So, sa mga nasa Visayas, Palawan po, ito po ay tulong idea sa inyo. By the way, kung ako po tatanungin ninyo, kung ako ay nasa inyong kalagayan at nawasak yung aking simbahan, napakaganda, makapabilis mag-raise ng fund kasi kayo mismo po ang magsusulat doon sa ganyang pattern. Mabilis po yan kasi meron na kayong idea, meron na kayong perspective. So once na pinadala nyo, ang tanong lang, kanino ipapadala? Yun po ay diniscuss namin sa tinatawag naming session 1, yung financial force. Okay? Ako po, personally, bigyan ko po kayo ng idea. Nung matapos ko po yung training ko sa CPI, Church Planting Institute ng Bible League, ay yung 4 na force na yan, inalagaan ko talaga. Yung financial force, ako'y natutuwa. Ito po, from maliit to malaki. Okay? Natutuwa tayo, lalo ngayong pandemic po until now, ay napaka-faithful ng ating mga financial force. Ako po'y working. Ako po ay nagtatrabaho. At yung ibinibigay na tulong sa atin ng mga financial force, ay talagang direkta sa nangangailangan. For example, meron po nagpapadala through GCash. Taas ang mga kamay ng mga nakakatanggap ng blessing ng GCash. Parang ayaw nila. Okay, GCash. M. Lueler. Okay. May nagpapadala M. Lueler. Taas ang kamay. May nagpapadala sa Cebuana. Taas ang kamay. Parang ayaw niya. Okay. May nagpapadala sa BDO. Yan. Taas ng kamay. May nagpapadala sa BPI. Okay?
At may nagpapadala sa text, sasabihin sa iyo, Pastor, pwede ka bang bumisita sa bahay? Wow. Parang hindi sila naniniwala. Kapatid, kung meron ka pong ganong monthly, kahit nag-work ka, anong pakiramdam mo? Ang mangyari, tutulong ka sa mga dapat tulungan. Tama po ba? Ay, meron kaming pinos nung isang araw. Ayaw namin tanggapin LG sa speaking engagement ko. Kasi sabi ko, mas kailangan nila, hindi ako. Ang ginawa, nilagay doon sa bag namin. Ngayon, inimbitahan uli ako. Natuwa sila, 2,000 pala. Okay. Sana all joke lang. Mga kapatid kay Kristo, basta't alagaan niyo yung financial force niyo. Ngayon po, ang entertain ako ng tanong is, kayo po ba ay interesado? Except yung mga, yung mga nasiraan po ng bubong, except yan. Kasi mamaya pong 1:30, kausapin ko po ang Executive Director, ipipresent ko po yung inyong updated. For example, tinawagan ko kayo at hindi pa nyo naibigay yung initial requirements, i-report ko po yun. Okay? Meron na po mga blessing na pumasok na. Okay, may nag-comment po doon, isa pong naming PDM, Ang sabi niya, parang yung requirements pang-million. Ako po naniniwala na kapag maganda ang presentation mo, ang foundation, ganun po magbi-bless sa atin. Baka hindi foundation lang mag-bless, pati yung mga ating contact. So, importante po yun, So, kung gusto niyo ng kopya talaga, literally, PM nyo kaagad ako. Papadala ko kaagad ng soft copy. Lalo na kina Pastor Antonio. Gamitin na po nyo yung pattern na yun at ipadala nyo na kaagad sa designated yung financial force. Kasi po, mas maganda kayo mag-raise ng fund kasi kayo po ay nasa area ng damage . Kung ako tatanungin po, ang bilis po niyan. Edit na lang. O punta sa computer shop, paayos. Papadala ko po yung soft copy anytime. Basta kailangan po nyo ito. Kailangan po namin po. Apo. Okay, si Pastor Bing Oliva, baka may sasabihin po ito. Ito, missionary ito . Saludo ako dito sa tapang nito ni Pastor Bing Oliva, Laging kasama si Lord . Okay, para may bagyo ata silang church planting, O lawag, hindi ko sure. Pero alam ko malaking tulong po ito. Ulitin ko po, ang pinagkopyahan ko ito, huwag po kayo magalala, nangopya lang din ako. Ang pinagkopyahan ko po nito ay talaga namang pinagpala ng Diyos. Okay? Nagkaroon siya ng 3-story building. Meron siyang car na 1.3 million. Okay? Dahil po siya nakakuha ng financial force na taga US. Si Pastor Janis, Canada pa lang . Makakatabi ng US. Para kayo maniwala ni Pastor Lana. So, ngayon po mag-entertain tayo ng tanong. Sana all. Sana all. Meron po ba kayong clarification? Ibibigay ko po yung soft copy, yung ating nagustuhan po ba nyo? Yung sample? Yung po ay organization po pinadala. Sa Christian organization. Iba po sa corporate company ang ginagamit ko. Iba rin po sa mga individual ang ginagamit ko. For example, yan pong binigay ko sa inyo, pinakita ko sa inyo, pinadala ko po sa isang taga ibang bansa. Okay? Individual po yun. Individual. Isa lang siya. Isa. Nung mabasa po niya yung aking proposal, ang sabi niya sa akin, Pastor, pwede ba akong mag-commit 2 years, 7,000 monthly? Parang ayaw nila maniwala na naman. Amen. Amen. Individual lang po yun. Amen. Paano ko pa yung isa? Paano pa yung pangalawa? Pangatlo pa? Kaya nga po sabi ko sa inyo, magkaroon po kayo ng 1 milyong kaibigan, hingan niyo ng piso, may 1 milyon kayo. Ibig sabihin, maging makapagkaibigan po tayo. Tama po ba? Ulitin ko, ito po yung sinasabi ko sa inyo. When you pray God's blessing na ulan, wag naman baha, dapat po may payong kayo. Ang problem natin mga pastor, kasama na ako, when we pray God's financial blessing, wala tayong bank. Hindi ka na makapagpunta sa Palawan. So, bank na lang at Adidas. Wala . So,
So, yun po yung tama kayo, Pastor Abing, ano? Ha? Eh, gusto mo ng financial blessing, wala eh. Wala nga dalang payong eh. Nagdala ka nga, kaputi, lusot tuloy. Tama po, kumpletuhin po nyo. Okay? Ito po, pag nabasa po nyo yung YouTube ko, 10 yung financial, ano doon? 10 yung nakalista doon. Pipili sila kung saan sila magpapadala. Okay po, nag-apply po ako sa Paymaya at saka GCash sa pangalan ng NGO ko. Ay nahirapan po ako. Hindi pala ganun kung maliit pa yung funding mo, hindi pwede nilang tanggapin. Ang Paymaya po ay 150,000. Tapos ang GCash po ay may BIR permit na pinapayagan ka mag-raise ng fund. So yun po yung mga tips ko sa inyo. Meron po bang added ano? So ulitin ko po, kailangan po ng foundation ng 50 na lang. 40 na lang po ngayon, 40 na lang, 40 na lang na mag-a-apply. So asahan ko po, starting tomorrow, at kung gusto po nyo ng kopya, ay pwede ko pong ipadala as a pattern. Huwag na lang po nyo gayahin yung testimony ko. Pero kung gusto po nyo gayahin, palitan nyo yung pangalan ko at ipadala nyo sa US sa inyong sponsor, okay lang po. Wala po naman palitan na lang yung kailan ako tumanggap, kailan ako pabaptize. Okay. So, sige po, Pastor Jack. Sige po, may tanong po si Pastor Jack. Maganda po yung yung share niyo sa amin yung inyong pattern na sinabi niyo na pwede niyong gayahin. Pero pwede kong sundan sinabi niyo pwedeng gayahin. Pero ito yung paalala ko, pwedeng gayahin, huwag gayahin. Ay. Galing. Iba talaga ang puspos ng Holy Spirit. Nagkukorek eh. Sige, meron pa po. Ulitin ko po once na nag-submit po kayo at natanggap kayo sa foundation, may MOU po ito. Pag sinabing MOU, once a year lang po yun. Huwag po kayo matakot sa MOU. Kasi ang MOU po will protect you and protect us para sa partnership. Opo, hindi po ito ilalaglag ka o hindi po eh. Hindi po yun ang ating atin po yung guidelines lang natin. Ay, sino po yung nagsasalita? Si Pastor Hermenia, ito. Talaga napakasipag nito. Nawala. Pastor, ano nangyari sa iyo? Pastor Hermenia, yan po yung ating Yung signal eh. Oo nga po eh. Sige, Pastor. Kahit manggaya sila, baguhin naman nila ng konti. Ng Bible verse, etc. Baguhin lang ng konti. Parang sermon outline yan eh. Yes. Nangubya ka, baguhin mo naman ng konti, mag-research ka naman ng konti. So, sa akin lang dati kasi ganun eh, parang mahirap kasi yung parang pareho-pareho. So, pero sa Tanglaw, okay lang kahit pareho-pareho. Pero iba pa rin yung may konting changes. Siyempre, iba-iba naman ang kalagayan ng bawat church. Yes, tama po. Natutuwa ako sa Tanglaw na kay Pastor Ray Purinan Diyos. Talagang sobrang sipag tsaka glory to God. Alalay niya sa mga impormasyon, hindi siya madamot sa impormasyon. Yung iba kasi madamot sa impormasyon, pero nakikita mo, kahit dalawang NGO niya, talagang, alam ko, yayaman ito sa Panginoon. bibin na. Alam ko, ginagamit na talaga niya. Talagang uulan ng pagpapala. Pastor Hermenia, Jordan River lang po ako, Jordan River. Jordan River lang po ang aking status. Umingi tayo ng ng mga sa Sea of Galilee, pupunta lang po sa amin, dadalo lang sa inyo. Natutuwa po kami diyan kasi gustong-gusto po namin maging Jordan River talaga kasi para daluyan tayo ng pagpapala. Opo. Praise God. Opo. So, Tanong na lang ako isang tanong. Sige po. Pwede ba, meron na ba kayo sa church planting sa Mabitac, Laguna? Isa kasi yun sa goal ko eh. Pastora, ulitin ko. Kung wala pa. Opo, submit po kayo ng proposal, yan po ay i-design. Ganito yung Pastora ha. When you submit proposal, hindi ko po kayo bibigyan ng false hope. Wag po kayong, kagaya ng binanggit ko, yung pinipresent ko po sa inyo, isinamit ko po yan, I was declined. Hindi ko po sila sinisiraan. Yung grupong yan, sinabmit ko, hindi ko po sila sinasaraan. Decline po ako dyan. Pero hindi po ito naging hamon sa akin, hindi po ito naka-discourage sa akin, kundi naging challenge sa akin, maghanap pa ng iba. Yung nga po nakuha ko, 7,000 kaagad eh. Yes. Di ba?
kung kay Pastor baka, meron po tayo, kilala yan ni Pastor Llanes eh. Yung grupong yun, kilala ni Pastor Llanes yun. Balita ko po, ano ata eh. Hindi, doon na lang. Wag na. Kung magkano support doon. Grabe PDA ba? Opo, si Pastor, ano yun, pinili. Nag-apply siya doon, di ba? Ayan, parang chismisan na ito. Okay lang po, ulitin ko, don't be discouraged once na the foundation, hindi kayo na priority. Ulitin ko po, marami po ako estudyante na hindi nakagraduate. Meron ako mga estudyante na nakagraduate. Ang lungkot ng aking mga estudyante, sagot ko sa kanila, sabi ko, kaya hindi ka nakagraduate, hindi ka pa responsible to go to college. Doon nila naintindihan. Ganon din po sa atin. Baka tayo po may proposal, hindi pa will of God. Okay? Pag will po yan ni God, kahit hindi po kami ang mag-support, hindi kami ang tumulong, may someone. Okay? Merong good Samaritan at merong mabuting puso tutulong sa inyo. Ngayon lang po, sa akin po, ako po yung nabibless sa ministry ko. Even though 8 to 5 ang trabaho ko, alis ako sa bahay ng 6 o'clock, uuwi ako ng 8. Pero masaya pa rin po kahit alas 12 na ako umuwi. Kasi may magtitik sa akin, magpa-pray over. Basta pag-pray mo ako, hanggang alas 12, nadong kami ng aking asawa. Wala po kaming hininging na support. Pero kung minsan naabutan ka na lang, gugulat ka, 1 linggong sweldo o 2 linggong sweldo. Kaya nyo imagine po yun, no? Parang ngayon na naman nila na maniwala. Okay na. Okay po. So ulitin ko po, pwede ko po kayong asahan. Kayo po ay 50 plus. Okay, 50 plus. Ngayon po 49, nagbaba na iba. 50 plus po kayo kanina. Tayo po ay bago tayo mag-closing, meron pa tayong 26 minutes. Pwede po ba kayong smile muna? Okay, ano po kayo? Tawag ito. Yan, smile po muna kayo ha. Yan. Sige po. Okay, ganito po. Yung kay Pastora, record na yan, Pastora Herminia. No? Mayroon po ba dito na may church planting pa na malayo sa NCR at Metro Manila, NCR in Bubbles? Meron po ba dito? Kina Pastor Jackie, wala pong problema sa inyo. Sako po yan ng aming area, yung Teresa Rizal. Meron po ba dito na merong Baguio? Yan, si Pastora, Chloe, Auntie. Meron po ba? Sige po, sino po? Pastor Ruel. Pwede ba? Nandito ko ngayon sa ating church planting. Okay, Pastor Ruel, I appreciate your joining in our, church planting. Submit ka, Pastor. Submit, submit ka ng proposal mo para maimbitahan ka ng office kung yan ay by the way po, with budget po yan yung pag-submit niya with budget kasi sa Happy Bag po confirm na, sa feeding confirm na po ang budget. Ulitin ko po, 10 lang po ang kailangan namin sa feeding. In other words, kung yan yung 110,000, 1.1 million ang budget. So, kung kayo plano mag-feeding program sa community, bagay po yan. So, Pastor Roel, ang akin lang po is submit proposal. Okay, si Pastor Barol ng Antique po. Pastor, natanggap niyo ba yung padala namin na? Yung aming, natanggap mo na? Wala pa. Diyan po ay nagpadala tayo ng, ng 50 materials, SD, 20 Bibles. Nasaan? Ganyan pala dadating, Pastor. Ganun na lang po yung communication natin. Natutuwa po ako sa inyo, Pastora. Pastor, makinig po muna kayo. Mayroon lang po kaming kwentuhan. Sandali. Nung magpapadala po kami, ay nag-isip kami magkano yung funding. Kasi wala kaming budget para sa tracking. Pero someone send GCash. Hindi po kami nanghingi. Hindi po kami nagsabi. Pero someone nagpadala po siya sa GCash ng 500. So yung 300 po ay nilagay natin sa tracking.
Tapos 10 pesos sa entrance, may bayad yung entrance. Tapos yung 190 pinanggasolina natin. Can you imagine yung working of the Lord's sa ganung maliit na bagay may gumagawa. May another one po, may nag-text sa amin, walang bigas sila. Okay, someone po nagpadala uli, meron po nagpadala ng 500. Yung 500 po yung binili natin kagad ng bigas at dinala doon sa lugar na yun. Can you imagine, hindi po tayo nagre-raise ng fund, pero pag may nanghingi ng tulong po talaga at tinatanong natin si God, Lord, yung anak po namin, anak mo po, nahingi ng tulong, bigla may someone na i-impress si God at itatouch si God at kami po ang gagamitin. Mga kapatid, tulungan tayo sa ministry. Ano po? Kasi yun po yung susi natin. Okay? Pangasinan po si Pastor Dan Jan Villanueva. Pastor, paki-ready po ang inyong proposal. Okay? Ulitin ko po. Kung hindi po ma-approve sa aming foundation dito sa TTCF, wag po kayong matakot. Kasi itong kinuwento ko ngayon sa inyo, na-disapprove ako dyan. Pero saludo ako kasi na-challenge ako gumawa ng maraming... Alam po ba yung ginawa ko? Naglagay po ako ng 100 pangalan. Pinadalhan ko po yung 100 na pangalan ng project proposal. Parang nahirapan silang maniwala na naman. Hindi po kasama yung company, ha? Hindi po kasama yung company, hindi po kasama yung denomination, hindi po kasama. Namamangha po, Ito, saludo ako kay Pastor Bigtas, talagang ito, pa-unbox pa. Okay, sige po. Sige, meron pa po bang tanong? Pangasinan po, submit lang, Pastor. Pastor, actually, ito po, gusto ko sa inyong, kailangan po namin ng PDM. Alam po ba nyo? Kinakantahan ko si Pastor Dan Villanueva. Ayaw PDM po dito sa office namin 2. Tapos isa pong SD. Kung meron po kayong referral at meron na po nag-submit. Ay, ito po ang tip po sa inyo. Pag nagsasubmit po kayo sa office, ang tinitingnan po hindi yung credential nyo. Ang tinitingnan, masipag ka ba? Kasi po may nag-apply po dito. Chismis ko na rin, sorry po, may nag-apply po, ganyan kakapal ang dinala sa akin, may master degree po at doctorate din. Sabi ko, Pastor, baka hindi ka bagay dito. Hindi ka bagay dito. Yung pinaliwanag ko sa kanya, sabi niya, pinakain ko pa po sa 7-Eleven si baba. Natuwa siya, Sabi niya, ako na yung applicant, ako pa yung pinakain. Pastor, potential ka pero hindi ka bagay dito. Kasi ang taas ng iyong credential. Okay, ang kailangan po namin dito, masipag. 24/7. Opo, yung credential po kasi, kailangan po natin masipag kasi ang hinahanap po ng Lord servant leader, Yan po. Yung credential po, pang-apply po natin yan sa ibang company, Pero pagdating po sa amin, ang hinahanap namin is credential. Ay, yung tinatawag na servant heart and masipag. Yan si Pastor Roel, napakasipag niyan nawala na lang, naging busy na sa church planting. Okay po, wala po ba kayong prayer concern? Si Pastor Antonio po, pag-pray natin yung kanilang area, meron pa pong isa na taga mga nasalanta po ng ating typhoon. Opo. Yung kay Pastor Eman, meron po mga nasalanta. Tayo po magko-close ng po. Sino po? Sige po, sino po? Pastor Will po, meron tayong planting po ngayon na itong 2022 na in-open ng Panginoon. Okay, praise God. So, ulitin ko. Pastor Ruel, kagaya ng sabi ko, submit ka po ng proposal, tapos yung hinihingi mong mga Bible at materials, once na nakasubmit po yan, kukonsider po yan kagad. By the way, ito po ang announcement ko pala. Alam ko po sa inyo gusto na magkaroon ng Bible. Some of you gusto niyo magkaroon ng materials. Yan po ay papasok sa MOU natin. Kayo po mismo magre-request na nasa MOU. Dati po kasi, Pastor, pahingin nito. PDM, pahingin nito. Okay na po, tama po ba? Pero ngayon po, meron ng MOU na yung Bible na hiningi nyo,
may accountability report at saka meron na rin pong ano. Wag po kayong mag-alala. Ayaw ko lang i-mention. Pero once na nakapasok po kayo as our partners, ay meron pong himala na gagawin ng Panginoon sa inyo. Huwag po kayong ano. Yung partnership natin hindi po manghihinawa. Okay? So, halimbawa si Pastor Victas nag-apply, na-approve. Meron kagad siyang 50 families sa Happy Bag in 1 year. Eh nag-apply pa ng ano ng tinatawag na tinatawag na feeding. O di dalawang program yung nasa kanya. Ano? Mag-apply po ako mag-apply ako. Oh, kilala kita, Pastor. Kasama kita sa Bulacan. Apply ka, Pastor. So ganun po ano? Thank you. Ay si Pastor Olaisis daw ano? Tagubader. Pwede ako, Pastor, masipag ako. Sige po, yung po ipag-pray natin. Meron pa po dito na gusto nating ipag-pray? Meron pa? Wala. Sige po, si Pastor Antonio po, ano? Isama niyo po sa prayer yung lupa po na aming bibilhin kasi hindi pa po nagkakasundo yung magkakapatid. Hindi pa nagkakaroon ng final communication yung iba kasi may-ari noon magkakapatid. So, mamaya po ang final communication So, Pastor, pag-pray natin yan, magkano ba yung propose niyo na budget yan? Yung mayroon kasi yung isa kasi yung 1 square meter lang po, mahal kasi yung bid nila 90,000. Opo, ilang square meter po yung 90,000? Ilang? 100 lang po. 100,000 pesos? Square meter. 100 square meter po, 90,000. Mura na po. Mahal po sa interior. Barangay po. So, naghahanap po kami ng Recording stop. mas mababa pa kung konti. Sige po, pag-pray natin yan, Pastor. Sige po. Opo. Bali, ang budget nyo sa church planting nyo na lote is 100,000 pesos. Parang ganun. Kung makakakuha po kami ng mas mura, mas maganda po magagamit po sa ibang pangailangan yung iba. Sige po, Pastor, pag-pray natin yan. Next, meron pa po ba? Okay, Pastor. Karagdagang prayer request lang po, Pastor. Pastor Julito. Tungkol po sa parents ko sa probinsya kasi kasama po sila nasa lanta sa lukuyan itong dumating na bagyo. Nawas po yung bahay namin doon. Kaya yun lang po yung lagi kong prayer lang po kasi hingi ko rin prayer sa inyo na yung kalakasan ng magulang po. Opo, pray natin po. Actually po, nandun po yung ating isang PDM, si Pastor si Pastor June. Hindi ko lang alam po kung sakop yung area kasi po may kanya-kanya po kaming focus ng ng area ng tutulungan eh. So hindi ko po alam. Ano po kami sa St. Bernard po kami, Pastor, sa Southern Leyte. Southern Leyte rin po. Hindi ko rin sure kasi hindi ko po kabukado yung Southern Leyte kung saan sila nagpunta po. Tingnan po natin kung ano po yung ma-access natin yung lugar kung makakatulong po ang ang ating panalangin at saka kung mayroong mang other support is why not. Dito po sa Mayorga papuntang St. Bernard. Yun po. Malapit din pala kita, Pastor eh. Dadaan pala din, So, yun po, Pastor Antonio, po sa sa GC natin yung mga ganon na may nangangailangan po baka sakaling merong intervention. Even though church building po yung focus ko, meron po tayong nasa field diyan na ang tinutulungan yung mga may nawalan ng bubong. Yan po, nagpadala na ng pako diyan, ng pambubong, yun po, saka chainsaw, nagpadala na rin po ng chainsaw para po yung pamputol at panggawa po ng mga kahoy at ng So yun po So pag-pray po natin yan. And kung kayo po ay pagkatapos po nito, pahinga lang po ako, siguro mga alas 4 o alas 5, ipadala po niyo yung request niyo na gusto niyo yung kopya. Yung kopya po ha. Gusto po niyo yung kopya. And then after that,
i-edit na lang po ninyo, and then after that edit nyo is you can start na ng inyong fundraising or ipadala sa amin kung gusto niyo ng proposal sa amin. Bahagi po 'yan ng tinatawag nating helping one another. So tayo po ay magwakas ng panalangin, wala po. So yung Bible po. Thank you. Opo, thank you din po Pastor. Regards po kay Pastor. Adagdag po sa prayer doon sa bubuksan po natin na church plant sa Kendo po. Kasi nakausap na po ng isa sa youth pastor po yung mga family na pagkaabutan ng habag, they are willing naman po sa Bible study. At lahat po ay okay naman po. Isahan na po maging successful po ang way na gagawin sa Kendo pala. Magiging successful yan, Pastora, kasi once na nag-apply na, nandiyan naman si Pastor Linanes eh. Pero maya, kung kayo, may parehas kayo, mayroon kayong tig 50 ni Pastor, may 100 pa, 100 families. hindi ko lang alam kung hindi pa revival ang nangyari sa church, Opo. Sige po, let's bow our head and let's pray. Doon sa hindi ko po nabanggit ang mga pangalan, saludo po ako sa inyo. If you are willing to partner with us, tomorrow po, submission submission na ng inyong application o project proposal. Makukopya nyo paano mag-budget, nakalagay na rin po diyan anong activity, may color and activities po yan. Yan po ito totoo. Yung 123,000 pong yan ay hindi lang po ang nalikom ko when I do church planting. Okay? Naniniwala po ako na mas magaling kayo kaysa sa akin. Even doon na dyan si God na mas magaling sa atin. Pero i-empower po kayo to raise fund for your church planting or outreaches or mga ministry that God has entrusted to you. Let's bow our head and let's pray po. Father, once again, we thank you for these people of yours, Father God. Thank you for our dream. Big dream. Believing in God dream. Big dream, Father God, namin na merong 60 communities within this year, Father God, will be planted by your grace and by your mercy in partnership sa aming mga TTCF coordinators, Father God, yung aming pastor partners, Panginoon, in the ministry. Lord, hindi po namin magagawa ito without them. And with your help, Father God, we can do more. And we entrust to you as we lift up to you these 60 communities na aabutin po namin, Panginoon. Dalangin po namin, whether it is outreaches or church planting, we pray, Father God, that your complete provision, complete protection, complete presence of yours, complete power of yours, Father God, be upon us. Lord, salamat po. Dinatas ko po yung mga pastor na nangangailangan ng pagpapaayos ng bubong, na wasak yung pambili ng lupa, at yung mga pamilya po na nasira ang bubong at nangangailangan ng tulong, Panginoon. Kinda Pastor Antonio Garcia, Panginoon, Pastor Garcia, at Pastor Eman, Pastor Jerry Calyado, at yung 20 churches na nakasubmit po ngayon, at meron pang qualified na 2-3 pa lang dahil meron ng initial requirements. We pray, Father God, na magampanan po nila, magawa nila yung construction materials requirements, Panginoon, para yung funding, Panginoon, ay ma-release na at makapag-umpisa na sila, Panginoon. Lord, salamat po sa aking mga kapatid sa iyo, Panginoon. And I claim your promise, Father God. Matthew 21 verse 22. If we believe, we will receive whatever we ask for in prayer. Lord, we ask, Lord, yung mga kasama namin, Panginoon, nag-church planting sa malayo at desire na malayo yung lugar, we pray, Father God, na i-empower mo sila, give them wisdom and knowledge. Father God, hindi mo sila bibiguin kasi ang kanilang desire is to do great commission, Panginoon. And this is our ultimate goal, Father God, is not only to worship you, it's not only to serve you, but to do great commission kasi gusto mong lahat ng tao ay maliligtas. Salamat po sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po kami physically, mentally, emotionally, financially, and spiritually. Lord, itatas po din namin ang lahat ng may COVID na hindi man po grabe
asymptomatic, Father God, I pray, thank you so much for your provision. And by the way, Lord, bless mo po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Salamat po. We commit everything to you, Lord. In Jesus we pray. Amen. 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 Pastor Jack, nasa akin na yung blessing mo, ha? Okay po. Pastor Bing Oliva, salamat po. Pastor Dennis, salamat po. Pastor Bigtas, asahan ko, ha? Pastor Garcia, no? Pastor Daniel, talaga naman. Pastor Leo Bernardo, Pastor Dan. Pastor Vicente Taperla. Okay, salamat po, ano? Pastor, dito pa. Pastor Antonio Laisis, ano? Tabugader, Antipolo pa.